Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Sa kasalukuyan, dalawang low pressure area ang ating minomonitor. Una, itong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang huling namataan sa layong 655 kilometers silangan ng General Santos City. Itong low pressure area na nasa loob ng PAR, hindi naman natin inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na araw. Gayunpaman, patuloy itong magdudulot ng mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa Mindanao, malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa area ng Palawan. So nakikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa mga lugar na ito ay ang patuloy ng epekto nitong low pressure area. At may isa rin tayong low pressure area na minomonitor sa labas ng ating PAR. Latest location natin, nasa layong 2,080 kilometers silangan ng Mindanao. So malayo po ito sa ating bansa at low chance or mababa yung chance na maging bagyo within the next 24 hours. Samantala, itong easterlies ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central and Southern Luzon. Kaya for Metro Manila at talalabing bahagi ng ating bansa, ngayong hanggang mamayang gabi nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon dito sa Luzon, so for Metro Manila and most of Luzon, magpapatuloy pa rin itong mainit at malinsangang panahon na dala ng easterlies, especially nga dito sa silangang bahagi ng Central and Southern Luzon. So mainit na panahon, pero nandyan pa rin yung mga pag-ulan, mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa area naman ng Palawan, pati na rin dito sa Visayas at Mindanao, so sa mga lugar na ito, no, dahil sa epekto ng low pressure area, posible tayong makaranas ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. So over these areas, patuloy po tayong maghanda at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. So kahit na hindi man natin inaasahan na magiging bagyo itong low pressure area sa loob ng ating PAR, ay significant pa rin na mga pag-ulan ang posible nating maranasan dito sa southern portion ng ating bansa, no? Particular na dito sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Kaya patuloy po tayo umantabay ng mga localized advisories. Sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron po tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybay na saan po natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat ito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 3-day extended or ating weather outlook sa mga piling na syudad ng ating bansa. So for Luzon, sa mga syudad ng Metro Manila, Baguio at Legazpi, simula sa araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules, magpapatuloy itong generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. So mainit at maalinsangang panahon pa rin ang ating inaasahan for early next week, no? At nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorm. So patuloy pong paalala sa ating mga kababayan, especially sa ating mga senior citizen o yung may mga existing medical condition na patuloy po nating iwasan yung mga prolonged outdoor activities sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon dahil ito yung oras na kung saan nakakaranas tayo ng napakainit na panahon. Kung di man maiwasan yung mga outdoor activities na ito, patuloy po tayong maging hydrated, uminom po tayo ng maraming tubig at magsuot ng loose and light colored clothes para maiwasan ang panganib ng heat stroke. Sa area naman ng Visayas, particular na sa may Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, itong central and eastern portions ng Visayas, generally improving conditions sa ating inaasahan. Mababawasan yung epekto ng low pressure area sa mga lugar na ito, no? Dahil inaasahan natin yung senaryo po natin para sa low pressure area habang papalapit ito sa landmass ng Mindanao ay eventually patuloy nga itong magdi-dissipate or malulusaw. So mababawasan yung mga pag-ulan dito sa ilang areas ng Visayas. Pero mapapansin po natin, no, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan o mga kaulapan ang posibleng maranasan sa araw ng Lunes dito sa Iloilo City. Dahil po dyan, yung nakukos po nito ay inaasahan kasi natin ang posibleng epekto ng tinatawag nating southwesterly wind flow. Ito yung panimulang hangin ng habagat na kung saan posible itong makaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao early to mid next week. So as early as Monday, posible na tayong makaranas ng epekto nitong southwesterly wind flow dito sa ilang areas ng Visayas, particular na sa may Western Visayas at Negros Island region.
Gayon na rin yung ating nakikitang scenario for Mindanao, no? So dito naman sa Zamboanga City, particular na dito sa may Zamboanga Peninsula, pati na rin sa rehiyon ng BARM, dahil sa epekto po ng southwesterly wind flow starting Monday hanggang Wednesday, nakaranas po tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Samantala sa rest of Mindanao, generally fair weather pa rin ating inaasahan, partly cloudy to cloudy skies. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms.